Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang gabi po sa bawat isa. Today is March 30, 2022. Welcome po sa ating midweek service. Purihin po ang Panginoon at patuloy na tayo ay dudulog sa kanyang harapan, sa kanyang paanan, pag-aralan ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Lord, muli kami lumalapit sa iyong harapan at patuloy na kami nagpapakumbaba at pagkilala, Lord, na di kami karapat-dapat dahil, Lord, sa aming mga karumihan, sa aming mga kakulangan. Kaya, Lord, aming dalangin ay patuloy na linisin mo at hugasan ng iyong banal na dugo ang aming mga puso. Patawarin kami, Lord, sa aming mga kasalanan. Pag, Lord, maging karapat-dapat kami, Lord, sa iyong harapan. At maging karapat-dapat kami, Lord, tumanggap ng blessing ng iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy na dalangin ko, Lord, na maging bukas ang bawat pandinig, ang bawat kaisipan, even, Lord, aming puso. Pang, Lord, ay matanggap namin ang iyong hinanda, Panginoon, sa gabing ito sa pamamagitan ng iyong salita. Salamat, Panginoon, and I pray, Lord, for the Holy Spirit will continue to be with us and guide us, Lord, throughout, Panginoon, sa aming pananambahan. Maraming salamat, Panginoon, muli sa pagkakataong ito sa pangalan ni Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Purihin po ang Panginoon sa ating pag-aaral during ating pong midweek service every week. And we're focusing po sa mga pag-aaral po patungkol po kay Apostol Pedro, no? Kay Apostle Peter. Last week, we talked about Peter as far as transfiguration is concerned, yung kaganapan doon. And tonight, pag-aralan po natin ang isang bagay, especially not only to them, no, but makita po natin ano pong kahalagahan ng bagay nito sa bawat isa sa atin bilang anak ng Diyos at bilang isang mananampalataya. So, ang ating pag-uusapan po natin patungkol po kay Peter is, ang pamagat po ay Peter's Lesson on Humility. Ang sabi po sa Matthew chapter 18 verse 4, "Therefore, whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven." So, purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. So, pag-uusapan po natin ng isang bagay, lalo na po sa isang mananampalataya bilang isang anak ng Diyos and at the same time a part of the kingdom of God, yung pong usapin sa humility. Na kung saan ay kailangan makita po sa bawat mananampalataya, sa bawat isa na pinaghaharian ng Diyos. Dito po sa ating binasa is after ng discussion nila, no? Because sinimulan na naman po sa salitang therefore, ang sabi niya rito, whoever humbles himself, ano? Kung siya yung magpapakumbaba, katulad po ng isang maliit na bata, na isang ay siya po yung tinatawag na greatest in the kingdom of heaven. So, sa pakikitungo ni Jesus sa kanyang mga disipulos, especially dito po sa kanilang pagmiministeryo, ay iba't iba po ang ugali ng mga disipulo, no? Na kanyang kasama, na kanyang pinili, no? So, sa kanyang patuloy na pagkilala sa kanila ay maraming bagay ang nakita niya, no? Especially, no, when Peter, yung kanyang confession, no, kung tinanong niya kung sino, tinatanong ni Jesus kung sino siya as far as the people are concerned, no? Ito po yung na-record sa Matthew chapter 16 verse 16. And even nung tinanong niya ang mga disipulo, ang sumagot po ay si Peter. Ito po yung Peter's confession ng faith niya sa ating Panginoon, na siya po ang si Kristo, ang anak ng the living God. No? And then, dito sa kasagutan po ni Peter na to is yung pagkilala po niya sa ating Panginoon sa Kristo, ang kanyang declaration, he's looking forward na sa patuloy na paglago ng iglesia. Especially yung declaration niya, di ba? Sabi niya, "Blessed are you, no? Simon Bar-Jonah," no? Hindi po siya inireveal hindi po niya nalaman ng basa ito, pero nag-reveal sa kanya nung declaration ni Peter is ang mismong Ama sa langit. So, in-expect ng ating Panginoon sa Kristo yung paglago ng iglesia. And even yung role po kasi ng ating Panginoong Jesucristo, siya po yung nandito, is magpatuloy, no? Especially yung plan na i-provide ang salvation sa bawat isa, sa lahat ng mga makasalanan. At the same time, ipiniprepare po niya ang mga disciples, especially doon sa nalalapit niyang kamatayan, no?
yung pagkabayubay niya sa krus. And even, makita po natin yung ibang kaganapan, especially yung transfiguration sa huli pong pinag-aralan last Wednesday. This is also a preparation ng mga disipulo sa nalalapit na kamatayan ng Panginoon sa Kristo, at the same time yung resurrection. So tingnan po natin dito, because as they travel went along after this mga kaganapan is ang mga disipulo, kasama ang ating Panginoon sa Kristo, when they're traveling to Capernaum, ay sila po ay nag-uusap. And then meron po silang pinag-uusapan, especially po kung sino po yung sinasabing greatest in the kingdom of God. So dito po, the scripture ay sinasabi po kahit na sinasarili nila yung pag-uusap, actually, di-discuss, and even to the point na nag-discussion sila, nag-debate sila. And alam ni Jesus kung ano yung na-perceive na nila kagad, ano yung mga kaisipan ng kanilang ng bawat isa. Sabi po sa Mark chapter 9 verse 33 to 34, I'm reading in an amplified version. Sabi po rito in verse 33, they arrived at Capernaum, and when he was in the house, he asked them, what were you discussing and arguing about on the road? So narinig ni Jesus kung ano yung mga pinag-ano niya na nag-uusap sila at ano yung kanilang tinatawag na pinagdidiskusyonan. But they kept quiet. Ayaw nila kasing malaman ni Jesus kung ano yung pinag-uusap niya, because on the road they had discussed and debated with one another which one of them was the greatest. Ito po kasi yung expanded version ng Mark chapter 9 verse 33 to 34. So dito po, katulad po nung ating teksto kanina, Matthew chapter 18 verse 4, therefore whoever humbles himself as this little child is the greatest in the kingdom of heaven. So we talk about humility, na kung saan dapat po sa bawat mananampalataya, bawat sa isang tao na pinaghaharian ng Diyos, ay dapat makita po itong tinatawag na humility o pagpapakumbaba. Alam niyo naman po ang tao, hindi po basta-basta po meron pong ganitong klaseng tinatawag nating karakter or attitude, yung meron pong humble spirit. Kaya po, dahil ang kaalaman po kasi ng mga disipulo, kaya po bumalik po pinadala po ang Panginoon Jesucristo dito po ng Ama sa Langit, ay para po i-liberate sila doon po sa kanilang sitwasyon as far as the world is concerned, yung kaganapan, especially sa mga Romano. Ang in-expect nila sila ng pagdating ng Panginoon Jesucristo is magtatayo ng isang military na mga organization to deal with the Roman government. Pero as we had studied, that nagkaroon po ng pagbabago as far as hindi po nila nakita yung bagkos yung sinasabing kingdom ng ating Panginoon, yung paghahari ng Diyos sa buhay ng bawat isa. So dito po, because they're so busy about yung pong mga ganapan to, sila po ay a set of disciples na kung saan ang pinili ng ating Panginoon, na they're trying to discuss kung sino, dahil hindi po kung sino po yung naunang tinawag, as far as Peter is concerned, yung pong magkapatid na James and John, and then the rest of the disciple. So hindi natin alam kung ano yung mga position, pero there's so much concern kung yung pong kanilang mga ginagawa at kung sino po yung kukonsider na talagang may sasabihin natin merong ranggo, as far as the kingdom of God is concerned. That's why natanong nila, natanong nila sa kanilang pag-uusap, sino ba yung greatest in the kingdom of God? Sino ba yung pinakadakila? Actually, they discuss, siguro nag-discussion sila, kanya-kanya silang position dahil sa ginagawa nila. And at the same time, it's not only discussing, but to the point, they debated. As far as the Amplified Version, they debated with one another kung sino po sa kanila ang pinakadakila doon po sa
kaharian. Kasi yun po yung kanilang pananaw. Kaharian yung i-establish po ng ating Panginoon parang as a military rule. Pero sa ating pag-aaral, hindi po ganun na nangyari. So, tingnan po natin yung puntong ito na kung saan, bakit po nila natanong itong bagay na to sa kanilang mga sarili. So, Roman numeral number 1, ang sabi po ng question is, who is the greatest in the kingdom of heaven? So, tanong na kung saan ay makikita po natin, sabi po sa Matthew chapter 18 verse 1, at the time the disciples came to Jesus and asked, who is greatest in the kingdom of heaven? So natanong po nila. Pero tinitingnan pa rin ng Panginoon ano po yung line ng kanilang mga pag-iisip. Pero iba't iba po kasi sila ng mga pananaw, no? As far as the disciples are concerned, it's Peter, James, John, even si Judas, no? At sa bawat isa, iba po yung kanilang mga pananaw at yung kanilang gustong mangyari sa kanilang mga being part ng inner circle o yung part ng mga disipulo. Ito pong kanilang pananaw nito ay nagpatuloy. Nagpatuloy at yun ang kanilang laman ng kanilang kaisipan. Hanggang hanggang the day of Pentecost, ganun pa rin po sila. Prior to ascension, the disciple asked, actually, it concerned the kingdom of God or kingdom of heaven. That's why in the book of Acts, prior to Acts 1:8, actually nag-extend po, kaya binitawan po ng ating Panginoon Jesucristo yung Acts 1:8. It is because in response, actually, to Acts chapter 1 verse 6. Tingnan po natin ano sinabi po rito. So when they had come together, they asked him repeatedly, Lord, are you at this time establishing the kingdom and restoring it to Israel? Again, yung kaisipan po ng disipulo, hindi po yung yung po, it's a military setup, military rule na kung saan they would really go against the force of the Roman government. But iba po yung nangyari, di ba? Na talagang even the disciples ay nagkaroon po ng dalawang pag-iisip because hindi po yun ini-expect nila. But ang sinasabi nga ng ating pag-aaral, yung kingdom of God is more on a spiritual reigning sa puso ng bawat isa. So, who is the greatest in the kingdom of heaven? Yun po yung katanungan because ang kanilang kaisipan is meron pong mga ranking. No? May mga ranking na silang iniisip kung yung isa ba siya po ba yung general, siya po ba yung pinakamataas, because yun po yung kanilang tinitingnan as far as Jesus is concerned. So dito po sa katanungan na ito ay nag-respond po ang ating Panginoon na sa isang usapin na kung saan ay dapat makita ng mga disipulo. So we're going to point number 2, Roman numeral number 2. The answer doon po sa who is the greatest in the kingdom of heaven or in the kingdom of God, ito po ay isang object lesson in humility. An objective lesson in humility. Sabihin, nung tinanong yon is makikita po natin yung kanilang mga kaisipan, kanilang mga puso na pinipilit nilang i-forward yung kanilang mga sarili because they are part of the disciples. But iba nga, ang gusto ng Panginoon dito, makita nila ang kanilang mga sarili na ang Panginoon lang ang kanilang dapat idependihan. No? Kaya po, nakita po natin dito, ikinumpara po ng ating Panginoon as far as a little child is concerned. Diba? Ulitin ko po, no? In yung kanina pong Matthew chapter 18 verse 4, therefore whoever humbles himself as this little child, kung kayo po yung magpapakumbaba katulad ng isang bata, siya po yung pwede nating sabihin greatest in the kingdom of heaven. So, sa pag-uugot nito, makikita po natin as recording in Mark chapter 9 is nakita po natin si Jesus, kinuha po ang mga bata, talagang pinapangkupan niya, talagang
napakahalaga ng mga bata sa ating Panginoon. And He cared for them, no? And even ginamit niya ang mga bata para iparating sa mga disipulo ang isang mensahe. Sabi po sa Matthew chapter 18 verse 3 to 4, and said, I assure you, again, this is an amplified version, and said, I assure you and most solemnly say to you, yung po yung expanded version of verse 3 and 4 ng Matthew chapter 18, and said, I assure you and most solemnly say to you, unless you repent, magbago ng kaisipan, that is change your inner self, your old way of thinking, yung inyong buhay ay mabago, and become like children. No? Alam niyo po kasi isang bata, ganun na lang po ang ugali ng isang bata. Hindi po siya magdidepende sa kanyang sarili, pero siya po ay magtitiwala, especially sa kanyang mga magulang. Trusting, humble, and forgiving, you will never enter the kingdom of heaven. Kung hindi po tayo magmimisto ng bata, no? Sa ating pagpapakumbaba, hindi po daw tayo makakapasok sa kaharian ng Panginoon. Therefore, whoever humbles himself like this child is greatest in the kingdom of God. Again, no? Inulit po ang mga linyang yon ng ating Panginoon. Yeah? So, makikita po natin that directly, yung pong sinasabi ng Panginoon is just His addressing yung pong selfish motive ng bawat isa. Nirebuke po na ating Panginoong Jesus. Yeah? Kung di rin naman kayo magmimistulang bata, at kayo magpapakumbaba, lahat ng sinasabi nyo ay hindi mangyayari. So, yun po yung naging pananalita ng ating Panginoon Jesucristo, at ina-affirm niya kung ano po yung qualification ng isang tao, para po maging part ng kaharian ng Panginoon. At the same time, ay ma-achieve niya po yung tinatawag na tunay na pagkilala ng Diyos. Kaya po, patuloy niya sinasabi rito na yung mga katotohanan, na kung saan ang karakteristik ng isang bata ay dapat maintindihan po natin. Compared mo sa isa pong matanda na. So, makikita po natin dito, as far as the qualification of a person that will be great in the kingdom of God is humility, pagpapakumbaba. Again, katulad po ng isang bata na patuloy na nagtitiwala sa kanyang mga magulang at is very much willing na matuto sa lahat ng mga pagtuturo ng kanyang magulang. Kasi compared to an adult, ang bata po, hindi po siya magiging self-seeking. Kaya po, gusto ng Panginoon makita ng mga disipulo ito at accept nila na ni Jesucristo ang kanilang master, and at the same time, na maniwala sila sa mga ginagawa ng Panginoon that will be the best for them. So, yung pong condition na sinasabi po ng ating Panginoon Jesucristo rito is a heart, a heart that is have a right attitude. Pag sinabi na right heart with an attitude, is yung po yung humility is part of it. Yung willing po tayo na hindi po na mag-submit everything sa ating Panginoon Jesucristo. That's why sa loob po ng church, makikita po natin dyan, minsan ang mga tao, minsan hindi nila po matanggap na gano'n lang po ibibigay sa kanila mga gawain, pero because they know they have the intelligence, they have their education. Pero sometimes ang tinitingnan po talaga ng ating Panginoon dito yung pong ating puso na mayroon pong tamang attitude. So in one of those things is humility. Nagpapakumbaba tayo. Hindi po natin itinataas yung kaalaman po natin. Pag kailangan lang po, tsaka natin pong gagawin. Pero meron po kasi tayong pagkilala na ang lahat ng meron po tayo ay galing po sa ating Panginoon. Iba po yung naging kaisipan ng disipulo. Dahil sila po, the fact that they were considered and picked up as a disciple, parang, na sila, parang iba na yung pakiramdam nila. That's why they're discussing, Hoy, akong unang tinawag ng Panginoon, akong ginusap, ito posisyon ko, iba-iba. That's why, even inside the church,
No? The fact na binigyan kami ng pastor ng ganitong posisyon, ng ganitong mga responsibilities, sometimes we're bragging about it. No? Masyado tayong sometimes mayabang, parang iba po ang dating dahil you have this position. But again, no? Ang gustong sabihin lang ng dito ng ating pag-aaral yung one of the qualification for you to be great in the kingdom of God is humility. Yung pong puso, tama. Yung attitude. Kaya po sa isang bata, inahintulad because ganun po ang isang bata. Na talagang naniniwala siya ng kanyang mga magulang ang mag-guide sa kanya. It's the same thing with us. That we have this leadership, we have these pastors, and every one that is in the church para po i-guide tayo. Kung may kamal-alaman tayo, is makinig tayo at hintayin po natin na itaas po tayo ng ating Panginoon. So that is one of the the qualification for you to be great in the kingdom of God or in kingdom heaven. Also, a readiness to forgive. Again, isang usapin na naman na kung saan ay yung puso madaling magpatawad. No matter what. Kaya po ang pag-uusap nito ay isang bagay na dapat makita po natin na mayroong kababaang loob because pag hindi po tayo nagkaroon ng ganong attitude, we can never accept this teaching. No? We will always elevate, we will push through yung pong ating agenda, yung pong gusto po natin. Kaya po, compared to an adult, ang isa pong bata ay hindi purong ganong kabilis, no? Yung na ma-offend, no? Hindi po siya umahawak ng nagkikimkim ng galit, no? Kaya po, ang isang bata ay makikita po natin dito po sa comparison to compared with an adult is doon po yung attitude na meron po siyang pagtitiwala, andun po yung malaya po siyang tumatanggap ng mga bagay and even to the point of loyalty sa kanyang mga magulang. It's the same thing with us. And this teaching is nangungusap po sa pangkasalukuyan. Especially dito po sa kaharian ng ating Panginoon. That's why iba po yung dating ng mga disipulo. Iba't iba po yung kanilang kanilang agenda. Yeah? So makikita po natin dito who is the greatest in the kingdom of heaven or kingdom of God. And ang isa pong dapat makita natin dito is the issue of humility. Kasi minsan it is very normal for a person, a human being, no? Because sometimes, pagka binigyan po tayo ng kakayanan, ng kaalaman, ng karunungan, we always, iginigiit po natin. Pero ang sinasabi lang ng ating Panginoon dito, ako lang dapat mong kilalanin, ako nagbigay ng lahat ng mga bagay dyan. And it is only a must for you to submit yourself everything to me. Hindi mo kailangan elevate ang sarili mo because there's always a right time for you to be honored and to be praised. Actually, kailangan lang dapat bigyan lang natin ng honor and praise ang ating Panginoon Jesus. Jesucristo ang ating Diyos. But because of this attitude ng mga disipulo, they were addressed accordingly by Jesus Christ. So who is the greatest in the kingdom of heaven or kingdom of God? Is those people have a right heart attitude. Yung pong may humility. And at the same time, yung pong meron pong a spirit na kung saan ay handa pong magpatawad. Kasi it is very difficult for a human being, sa mga tao, na magpatawad. Lalo na po pagka masakit yung ginawa, agrabyado siya, they can easily forgive. Pero dito po, as a requirement for you to be greatest in the kingdom of God, ito po ang isang qualification. Humility and at the same time, yung readiness natin to forgive. And going to the point number 3, Roman numeral number 3, dito po sa pag-uusap na to is, again, the difficult lesson to be repeated. Hindi lang po doon sa kanilang pag-uusap ng mga disipulo ng
i-discuss nila, dinidebate nila who is the greatest in the kingdom, kung sino sa kanila ang greatest. But, makikita po natin dito na ulit, yung po si James and John ay magkapatid, may nire-request po sila sa ating Panginoon. Actually, ginamit pa nga po nila ang kanilang nanay, ang kanilang nanay. After nung ibigay po ng ating Panginoon yung katuruan as far as child is concerned, unless you humble yourself just like this little child, is hindi po kayo makakapasok. After naman doon, again, meron na naman isang pangyayari na kung saan na yung habang sinasabi ng ating Panginoon sa kanyang mga disipulo, yung mangyayari sa kanya, yung kanyang kamatayan, that He will be crucified and then resurrected. Again, nagkaroon na naman kaisipan ang mga disipulo, especially si James and John, sa kanilang mga selfish ambition. So dito po, hindi pa rin sila natuto. After all, doon po sa pagpapaliwanag ng ating Panginoon as far as the little child is concerned, naulit po. At yung pong nanay ni James and John is pumunta pa kay Jesus at nag-request. Meron na pong kaganapan still because gusto nilang isulong yung kanilang mga sarili-sarili. Ito po yung sabi sa Matthew chapter 20, verse 21. And He said to her, ito po yung sagot ng ating Panginoon sa nanay ni James and John, "What do you wish?" And then she answered Him, "Command that in your kingdom these two sons of mine may sit." Again, it is an expanded version, in positions of honor and authority, one on your right and one of your left. Wow! Nakita mo naman yung request, Hindi pa rin nila nakakuha yung gusto sabihin ng ating Panginoon. Again, isinulong na naman ng nanay ito. Actually, siguro hindi parang walang lakas ng loob si James and John. Siguro ginamit na niya yung kanilang nanay. Siguro, ikaw na, mami, magsabi sa kanya. Baka okay, Actually, hindi ni-rebuke ni Jesus yung nanay. But ang sinabi lang ng ating Panginoon dito, sige, kung yan ang gusto nyo, pero may binitawan po ang ating Panginoon sa Kristo in Matthew chapter 20, verse 22. But Jesus replied, "You do not realize what you're asking." Yan, di nyo naintindihan ang nire-request. "Are you able to drink the cup of suffering?" Again, this is an expanded version. "That I am about to drink?" They answered, "We are able." Actually, sumasagot sila, hindi nila alam yung konteksto o naiintindihan yung sinasabi nila, yung sinasabi ng ating Panginoon. "You do not realize what you're asking? Are you able to drink the cup of suffering that I'm about to drink?" He's talking about His death. He's talking about yung magiging journey ng ating Panginoon sa Kristo sa going to the Calvary hanggang po siya mamatay and then sa resurrection. So dito makita po natin in the story, as far as James is concerned, siya po ay namatay, and at the same time si John po ay na-exile sa kanyang paglilingkod, sa isang particular na lugar. So dito po pinapaliwanag ng ating Panginoon sa kaharian po ng Diyos ay wala pong favoritism. Amen? Wala pong palakasan, Hindi porket malapit ka kay pastora o kay pastor, meron ka ng edge, di ba? So dito po, gusto na sabihin ng ating Panginoon is kung ready ka, Kasi sinagot din naman siya ni James and John, "We are able," but sinabi nga natin, hindi niyo naiintindihan kung ano yung hinihingi. Hindi niyo naiintindihan. Definitely, hindi niyo naiintindihan. Sinabi lang naman, "Are you able to drink the cup that I'm about to drink?" Actually, expanded kasi, andun po yung cup of suffering, yung kanyang dadaan ng paghihirap. Pero sinabi lang nila, iinumin lang naman pala the drink of cup that I'm about to drink. They answer, "Very able," without knowing na sinasabi na nga, kinukwento na ng ating Panginoon sa kanila yung kanyang pagdadaanan, kanyang crucifixion, kanyang kamatayan, even yung
kanyang pagkabuhay na muli, and even yung mga mangyayari pa. So dito po na makikita po natin na isang bagay na kung saan patuloy na hindi po naiintindihan ng mga disipulo ang Panginoon Kristo dahil naulit po as far as James and John is concerned. Ito po ang sabi rin sa Matthew 20 verse 26, "It is not this way among you, but whoever wishes to become great among you shall be your servant." Amen. Tingnan po natin para maging malinaw po sa ating pag-aaral kung bakit po binitawan po ng ating Panginoon Kristo, no? It is not this way among you. Hindi po dapat yung mga favoritism, but whoever wishes to become great, gusto po maging dakila among you, you shall be your servant. Dapat andun po yung servant spirit. Kaya po, even though si James and John ay makita po natin, meron po silang mga specific na ginawa. As far, siguro sabihin natin, the first and second in the kingdom of God, doon po sa hierarchy ng ating Panginoon. Pero, hindi po ito nang nangangahulugan na sila po yung paborito po ng ating Panginoon. Mangyayari lang po ito, magiging basihan po ng ating Panginoon yung puso, yung faithfulness niya sa kanyang paglilingkod. So, sa bawat isa po sa atin, sa gabing ito, makita po dapat natin na tayo po yung naglilingkod, hindi po tayo pinili, hindi po tayo tinawag dahil because of, yes, andun po yung kakayahan, pero nakita po sa atin ng Panginoon is yung handa po, nagpapakumbaba po tayo at meron po tayong tamang puso, no, na maglingkod sa Panginoon, irregardless ng ating titulo, irregardless ng ating nalalaman, irregardless ng ating mga kakilala. So, a heart that is right before God, yung pong attitude po natin, and it talks about humility. That's why as far as Peter is concerned, no, sa kanyang pag-confession, as far as who is Christ is concerned, he declared he is the Son of the living God. Diba? Son of the living God. You are the Christ, the Son of the living God. Yeah? In taking consideration na sa pag-uusap na to, noted sa ating Panginoon Kristo yun. Pero again, yung pagkilala ni Peter, it talks about humility. At the rest of the disciples, again, meron pong halo-halong kaisipan. Kaya po, naulit po, simula doon sa katuruan doon sa little child, at the same time, at next naman po, yung inirequest ng mother ni James and John. So, dito po, hindi po na tuto ang mga disipulo, hindi po nila nakuha, hindi nila nag-gets yung gustong sabihin ng ating Panginoon Kristo. Kaya po, doon sa upper room, doon sa night na in-establish po ng ating Panginoon, ay yung pong kanyang, yung banal na hapunan, talagang ipinakita rin ng ating Panginoon yung tinatawag na katapatan sa paglilingkod by way, no washing of their feet. It is recorded in John chapter 13, verse 1 to 17. At the story says, ipinakita lang na ating Panginoon, siya mismo, si Kristo, siya mismo, na talagang yung pinaka-leader ng mga disciples, ipinakita niya yung pagpapakumbaba. No? That by washing their feet. Imagine, you look at him as your leader in everything, but he can do these things. He can do the menial things na talagang hinugasan yung mga pa. And speaking of our ministry, whatever ang pong ating kaalaman, if God is called us to a particular ministry where we're much willing to be a servant to all. Hindi po tayo yung, hindi ako bagay dyan, hindi para sa kanila lang yan. No, it's not that. Mali po tayo ng kaisipan. God had called us because nakita po nila sa ating puso na tama, na sumunod sa Kanya, irregardless kung ano yung position mo, irregardless kung ano yung trabaho mo, irregardless kung ano yung pinag-aralan mo. He always look a right heart, yung right attitude of a heart. And it talks about humility. That's why, dito po sa usaping ito, we can get a lot of things, especially sa ating pong relasyon sa ating Panginoon. No? Ginagamit po tayo. But our faith should still remain nakaapak po sa lupa. Marami pong pwedeng gawin ng Panginoon. But
Again, it's not us, but everything, the glory belongs to God. He's the one who had given us all of these things, and it is only a must for us to return yung pong lahat ng pasasalamat sa Kanya. Diba? Apart from Him, wala po tayong magagawa. That's why this very attitude, humility, is something that we need to look sa buhay po natin. Not only in the ministry, but I think it talks about life. If you're a person that hindi po nyo masyadong ini-elevate, hindi po kasi ibig sabihin pag masyadong humble is para bang a negative attitude. Ba't ayaw niya pa sabihin, kaya naman ganito, etong posisyon niya. But nakakampante lang siya na ganyan ang ginagawa niya. He can do more than that. I do believe na ang Panginoon ang magpo-promote po sa bawat isa po sa atin, irregardless na kung ano po ang kaalaman natin. That's why ito pong usapin ito about humility is kailangan i-desire po ng bawat isa. Ang kilalanin lang po natin ang ating Panginoon. He's our Master, He is our Lord, He is our Savior, and He wants the best for us. And He will make things available for all of us. That's why, sa isang lingkod ng Diyos, napaka-importante po ng puso. Napaka-importante po ng right attitude of our heart, especially sa ating paglilingkod. For tonight, yan po ang isang bagay na kailangan gustong sabihin ng Panginoon sa gabing ito para po tayo ay makapaglingkod sa ating Panginoon ng buong katapatan. In conclusion, the door of the kingdom of heaven is closed to those who do not turn and humble themselves. Amen? Kung di po rin kayo marunong magpakumbaba, mahirap po kayo makapasok sa harian po ng Panginoon. At magiging open lang po kung matuto po tayong magpakumbaba. Magkaroon po tayo ng tamang attitude ng ating puso. Jesus is the example. Siya po he is the servant of God foretold by Isaiah. And Jesus encourages us to serve in His name. Let's look at Matthew 20, verse 28. Sabi po dyan, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Sabihin again, an expanded version, paying the price to set them free from the penalty of sin. Yun po ang ginawa ng ating Panginoon. Hindi po siya napunta rito na para paglingkuran din. Pero pinakikita mo niyan, pinakita po niya yung humility na siya po ay handang maglingkod regardless ng kanyang position as the only begotten Son of God. Humility is the willingness to put God first and serve others in accord with His will. Ulitin ko po. Humility is the willingness to put God first and to serve others in accord with His will. Amen? Something na kailangan po natin makita sa ating paglilingkod. And we desire for this one para magamit po tayo ng Diyos na lubusan sa Kanyang kaharian. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat, Panginoon, muli sa pagkakataong ito. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Especially, Panginoon, sa isang usapin, Panginoon, patungkol, Panginoon, sa buhay namin, Panginoon, bilang iyong mga anak. Salamat, Panginoon, muli ay nire-remind mo kami, Panginoon, na kami ay dapat mayroong isang tamang puso sa pagkilala sa iyo, na ikaw ang kikilos, ikaw ang gagawa ng kaparaanan upang kami patuloy na gamitin sa iyong kaharian. Lord, yung katanungan, who is the greatest in the kingdom of God, is for those people who will humble themselves and turn always their lives unto you, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa katuruan ito. Salamat ito, Panginoon, na patuloy na pinagtitibay ang aming puso, ang aming kaisipan patungkol, Panginoon, sa aming paglilingkod sa iyo bilang part ng iyong kaharian, and at the same time, Panginoon, ang aming tamang attitude, Panginoon, sa aming paglilingkod. Salamat, Panginoon, sa gaming ito. Patuloy na hipuin mo ang puso ng bawat isa na naka-tune in sa online service ito, Panginoon. Patuloy na hawakan mo ang kanilang kaisipan, ng kanilang puso, Panginoon. They need to be humble before you, Panginoon, in order, Panginoon, for them to enter the kingdom of God, Panginoon.
Maraming salamat, Panginoon, muli sa pagkakataong ito. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat isa ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo po'y dumako na sa ating mga prayer items sa gabing ito. And sama-sama po tayong dumulog sa presensya ng Panginoon. And we lift everything sa lahat ng mga items na ito by faith. No? Let's storm ng pagpupuri ang ating buhay, para kumilos ang ating Panginoon sa lahat ng mga tugunin, ang lahat ng mga prayer items ito. Amen? Tayo po ay magpuri sa Panginoon. Oh, hallelujah. Oh, shikara prasetike sondo. Roko sondo roro shikara la sandara. Rakasanda roko shika prasetike roro shikara. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory, glory, glory to your name, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we honor you, Lord. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. We lift your name, oh God. Hallelujah. Shira prasetike sondo roko sundo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord, patuloy kaming dumalapit sa iyo, Panginoon, at tinataas, Panginoon, ang lahat ng mga prayer items na ito, Panginoon. Lord, dalahin ko, Lord, ay tunay nga pagkilos mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. And we pray, oh God, Panginoon, patuloy na ang mga prayer items na ito, Panginoon, ay tutugunin mo ayon sa iyong kalooban, and Lord, for your perfect timing. Lord, dalangin ko, Panginoon, ang patuloy na paggagabay mo and direction, Panginoon, sa taon na to, na 2022, Panginoon, patuloy na i-bless mo, Panginoon, ang bawat pamilya, Panginoon, spiritually, physically, emotionally, mentally, Lord. Na I pray, oh God, Panginoon, patuloy nilang maranasan ang iyong presensya, ang iyong mapagpalang kamay. Salamat din, Panginoon, that God will continue, Lord, to intervene, Panginoon, especially, Panginoon, sa patuloy naming pag-deal with this pandemic, this COVID-19 throughout the world. We pray na ang iyong pagkilos, ang iyong kagalingan, Panginoon, sa bawat nasyon, sa bawat tao na na-infect po, Panginoon, ng COVID-19, Lord, sa pangalan ni Jesus. And we pray, oh God, Panginoon, that ikaw lang, Panginoon, pwede magpahinto sa mga karamdaman nito, Lord, sa pangalan ni Jesus. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy na pagkilos. Even continuously praying for Hong Kong and Korea right now, Lord, especially as they going through, Panginoon, sa fifth wave, Panginoon, of this COVID-19. Dalayan ko, Lord, sa lahat ng may mga karamdaman, who is in the hospital, the quarantine center, Panginoon. We pray for healing, for comfort, Lord. Patuloy namin dalangin din yung mga leaders ng bawat bansa, Panginoon, ay patuloy na ma-deal nila, Panginoon, ang fifth wave na to. Even, Lord, praying for all the medical frontliners, Lord, sa lahat ng mga nag-a-assist, sa lahat ng mga pasyente, Panginoon, give them wisdom, Panginoon, and all the provision, Panginoon, in order to address this COVID-19, this pandemic, oh God. Salamat sa iyong mapagpalang kamay. Lord, patuloy ko din dinadalangin sa iyo ang aming bansang Pilipinas. Dalangin ko, Lord, ang patuloy na pagkilos mo, Panginoon, especially as we continue also to deal with these COVID-19 cases, Panginoon, that eventually it will go down. It will go down to zero, Panginoon. Lord, ang buhay ng bawat mamamayang Pilipino ay maging mamuhay, Panginoon, in the new normal, Panginoon. Salamat, Panginoon, at patuloy na dalangin ko, Lord, ang iyong protection sa bawat isa, Panginoon, at as we face, Panginoon, continuously, Panginoon, ang mga sitwasyon sa aming kapaligiran, especially, Panginoon, in dealing with this virus, Panginoon, that we believe, O Lord, na maging endemic na po siya, and even praying that it will really totally wipe out, Panginoon. Salamat. Patuloy ding dalangin ko, Lord, ang kagalingan sa lahat ng may mga karamdaman. Also, Lord, sa lahat ng may mga naapektuhan, Panginoon, ng virus na to, Panginoon. Still, Panginoon, ay nagpapagaling, Panginoon, sa ospital. Lord, I pray, Lord, sa kanilang mga pamilya, Panginoon, patuloy na i-comfort mo, Panginoon, at really provision sa kanilang mga pangailangan. Patuloy ko din dinadalangin ang lahat ng mga frontliners, sa lahat po ng bawat isa, Panginoon, proteksyonan mo sila, Panginoon. Patuloy din mong gabayan sila, Panginoon, as they work, Panginoon, and then ingatan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga workplace. Salamat. Patuloy ding dinadalangin ko, Lord, ang lahat ng mga elderly, yung tinatawag na vulnerable
population, Panginoon, that can easily suffer chronic diseases, Panginoon. We pray for healing and protection, Panginoon, for emotional and psychological healing also. Salamat, Panginoon, especially praying sa lahat mo ng mga dumadaan ng problema, Panginoon, sa pera, yung financial difficulties, yung mga nawalan po ng trabaho. We pray for God's provision. We pray patuloy na buksan mo ang doors of opportunity for them to look for another job or upang, Lord, i-sustain ang kanilang pamilya sa kanilang mga pangailangan. Lord, patuloy ding dinadalain ko sa iyo, Panginoon, ang Joel Bagbagin, sa pangunguna, Panginoon, Pastor Bernard and Pastora Susan. Patuloy na i-bless mo, i-guide mo ang iglesia to reach out to the community. Salamat, Panginoon, and even their ministry team, Panginoon, na patuloy na maging effective sa pangangaral ng iyong salita. Even praying for Pastora Belinda and her ministry team, guidance and direction there in Pangasinan, Panginoon. Patuloy mo silang gamitin mightily, Panginoon, upang, Lord, ang kanilang mga gawain, kanilang mission word, ang pag-open ng kanilang Bible study ay patuloy na ingatan mo at gabayan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy ko din dinadalangin, Panginoon, sa iyo lahat ng mga churches sa Palawan and in Virac, Panginoon. We pray, Lord, sa lahat ng mga jail pastors, Panginoon. Bless mo sila patuloy sa ng kanilang pamilya. Anoint them, Panginoon, Lord. Patuloy na kumilos. Even, Lord, in their respective congregation, Panginoon, patuloy nilang maranasan ang iyong mapagpalang kamay. Lord, patuloy ko din dinadalangin sa iyo, Panginoon, ng Joel, my son, na patuloy na pagkilos mo, Panginoon, sa buong iglesia, Panginoon, sa pastoral team, sa leadership, sa mga fellowship group, Panginoon, na patuloy na gampanan, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ipinapagawa mo, Panginoon, sa iglesia, Panginoon. Yung anointing will continue to flow and even yung boldness, Panginoon, to preach the gospel of the kingdom, Panginoon. Salamat sa iyong ibayang proteksyon, Lord, sa patuloy na pagbubukas ng ibang gawain, first and foremost, aming sa Sunday worship service. I've been looking forward, Panginoon, sa Southern Intercessory, and slowly, Panginoon, that as the situation will improve, yung pong mga gawain ay mai-open na po. Salamat, Panginoon, patuloy na magkaroon po ng kauhawan ang bawat isa sa iyong presensya, sa iyong salita, at patuloy na i-prioritize nila, i-pursue kanila, Panginoon, upang makilala kanilang lubos sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy ang dalayan ko, Lord, ang iyong pagkilos sa Jail Church, Panginoon, na patuloy na magkaroon ng pagkilos mo, Panginoon. Patuloy mong gamitin ang lahat ng mga manggagawa, Panginoon, lahat ng mga prayer warriors, mga tagbagturo, Panginoon, bawat leader. Salamat, Panginoon, that they always desire, Panginoon, for them to know you more. Salamat, Panginoon, at patuloy na gagamitin mo ang iyong iglesia. Salamat, Panginoon. Patuloy din dalahin ko, Lord, ang patuloy na pagkilos mo, Panginoon, sa lahat ng mga jail churches, Lord. Joel, my son, Panginoon, Bagbagin, Pangasinan, Palawan, and Virac, O God, Panginoon, Lord, patuloy na samahan mo sa pagbabahagi ng mabuting balita ng iyong kaharian, Panginoon. Patuloy na to pray na ma-enlarge, Panginoon, ma-expand ang territory, Panginoon. Your blessings, your favor will continue to flow, Panginoon, sa lahat ng mga manggagawa, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ang patuloy ang dalahin ko, Lord, yung fivefold ministry ay patuloy na mag-activate sa lahat po ng mga jail churches. And we pray, Panginoon, patuloy na kami lumakad, Panginoon, sa iyong pamantayan, Panginoon. Salamat, Panginoon, patuloy ko din dinadalangin, Panginoon, ang kaligtasan ng bawat pamilya. Patuloy na dalahin ko, Lord, na pagkilos mo, Panginoon, especially raising up the next generation para po magkaroon ng init sa iyong paglilingkod, Panginoon, sa kanilang paglilingkod. Salamat din, patuloy kong dinadalangin din, Panginoon, yung mga wellness activities, Lord, dito po sa bayan ng Valenzuela, sa lahat po ng barangay. Salamat, Panginoon, that ma-resume ang lahat ng mga ministries ng iglesia sa Bahay Kalinga, Bahay Pag-asa, Bahay Kanlungan, and jail ministry, O God. Salamat, i-bless mo ang lahat ng mga pastors and leaders and workers of the church. Patuloy ding palakasin mo in the power of the Holy Spirit, Pang Lord, ma-fulfill yung mandate mo, Panginoon, to share the gospel of the kingdom, Panginoon. We pray, Lord, for your safety and protection sa bawat mga pastor, sa bawat mga manggagawa, Panginoon, as they go out
to minister to the people, Lord. Salamat sa patuloy na provision, Panginoon, sa lahat ng mga pangangailangan. Patuloy ko rin dinadalangin sa iyo, Panginoon, ang bayan ng Valenzuela City, Panginoon. I pray, Lord, sa lahat ng mga public servant, simula, Panginoon, kay Mayor Rex Gatchalian, Vice Mayor Lori Natividad, Congressman Wesley Gatchalian, Congressman Eric Martinez, even Senator Win Gatchalian, Panginoon, there in the Senate, sa lahat mo ng mga councilors, barangay captains, and even sa lahat ng mga government officials, patuloy din mo ingatan sila, proteksyonan, Panginoon, sa kanilang paglilingkod publicly, Panginoon. We pray for our President, Rodrigo Duterte, Panginoon. We pray, O God, Panginoon, patuloy na bigyan mo siyang wisdom and guidance sa lahat ng kanyang mga desisyon, Panginoon, especially until the end of his term, this June 30, 2022, Panginoon. Dalangin ko, Lord, ang iyong paggagabayan, Lord, knowing, Lord, the load and the pressure, Panginoon, being the President of this country, O God. We pray for him. Even, Lord, yung kanyang kalusugan, maging maayos, and even continuously praying, Panginoon, sa kaligtasan ng kanyang kaluluwa, including his family, Panginoon. Salamat. Salamat, Panginoon, sa iyong patuloy at pagkilos. Patuloy ko din dinadalangin ang lahat ng mga senador, mga congressman, governors, mayors, sa lahat po ng mga cabinet secretaries, mga elected officials, Panginoon, cabinet members. We continue to pray for your guidance and direction, Panginoon. We pray also, Lord, for your protection, O God, Panginoon. Salamat. Patuloy ding dinadalain ko, Panginoon, ang nalalapit na national and local election this May 2022. Dalayan ko, Lord, ay patuloy na gabay mo ang aming bansa as we go on to this process, Panginoon, in electing our leaders of this nation, Panginoon. Samahan mo, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Lord, I know, God, that they have their own preference, but I believe, O God, Panginoon, ikaw ang kikilos, ikaw ang mangunguna, Panginoon, sa election ito, Panginoon, in preparing the hearts of the people, kung sino man, Panginoon, ng iyong anointed one, sino mo, Panginoon, ang iyong pipiliin maging presidente na susunod ng bansang Pilipinas and the rest of the positions of God, Panginoon. Salamat, Panginoon, at patuloy na dalahin ko, Lord, ang iyong pagkilos sa aming bansa. Panginoon, hindi mo ito ilalagpasan, but because, Panginoon, aarugain mo, yayakapin mo, Panginoon, ng iyong mapagpalang kamay. Maraming salamat, Panginoon, and I do believe, O God, Panginoon, na patuloy na ang iyong body of Christ will continue to do its part and to pray for our nation as we declare that the Philippines is for Jesus, O God, Panginoon. Salamat, Panginoon. Dalahin ko rin patuloy ang kaguluhan, Panginoon, yung pag-invade ng Russia sa Ukraine, Panginoon. Dalahin ko as of now, Panginoon, yung kanilang pag-uusap, Panginoon, to settle their conflict, Panginoon, very peacefully, Panginoon, sa lahat ng kanilang mga positions, Panginoon. I-bless mo si President Putin and even si President, Panginoon, Zelensky, Panginoon. We pray, patuloy na bigyan mo sila ng wisdom, Panginoon, in order, Panginoon, to settle these differences, Panginoon. And I pray also, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng mga kaalyado ng bawat bansa, Russia and even Ukraine, na sila maging mahinahon sa kanilang deal with this situation, O God, Panginoon. Salamat that patuloy na huhupa, Panginoon, ang kaguluhan, Panginoon, and always they will pursue peace, Panginoon, instead of fighting, O God, Panginoon. Salamat. Ingatan mo, Panginoon, ang bansang Russia, ang Ukraine, Panginoon. We pray especially sa lahat ng mga mananampalataya, Panginoon, na nandun po sa lugar na iyon, Panginoon. And I pray, O God, Panginoon, na iyong kalooban ang mangyari, that you will take control of the situation in that place and in the whole world, O God, Panginoon. Salamat. Patuloy ko din dinadalangin sa Lord ang lahat ng mga leaders sa buong mundo, Panginoon. Patuloy din sila maging mapayapa, Panginoon, as they continue, Lord, to deal with the different situation ng kanilang mga bansa and looking at externally sa buong mundo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Patuloy ko rin dinadalangin ang bansang Israel, ng kapayapaan sa Jerusalem. We pray, Panginoon, yung redemption plan mo ang mangyari, Panginoon. Lord, this will be a witness to the rest of the world, especially for those countries around Israel, kung sino ang Diyos na makapangyarihan na sinasamba ng bansang Israel. Salamat, Panginoon, at ang dalangin ko, Lord, ang iyong salita ay patuloy na may papahayag
ang salita, Panginoon, the gospel of the kingdom of God, Panginoon, sa buong mundo. And I pray, God, Panginoon, sa lahat ng iyong mga lingkod, sa lahat ng mga manggagawa, Panginoon, ay tuning nga, Panginoon, patuloy na i-strengthen mo sila, empower by the Holy Spirit, Panginoon. And Lord, as we continue to declare that this world is for Jesus of God, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, sa lahat ng aming mga itinaas sa iyo, Panginoon. And I pray, God, Panginoon, sa iyong pagtugon, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, and even, Lord, for your perfect timing, O God, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa bawat isa sa gabing ito, sa lahat, Panginoon, na nakiisa sa panalangin ito, and sa lahat po ng mga part, Panginoon, kanina sa pagbabahagi ng salita, continue speak to them, Panginoon. We pray, O Lord, Panginoon, katagpuin mo, Panginoon, ang kanilang mga pangailangan. We pray for healing, Panginoon, restoration of relationship, provision sa kanilang mga pangailangan. Even, O God, Panginoon, na patuloy na maging bukas ang kanilang kaisipan, ang kanilang puso, Panginoon, especially, Panginoon, sa iyong pagkilos, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Dalahin ko, Lord, ang iyong pagkilos. Bigyan mo kami, Panginoon, ng magandang pagtulog, Panginoon. Lord, that we can rest in aming physical body, for tomorrow is another day, Panginoon, to honor you and to bless you. Maraming salamat, Panginoon, muli sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa lahat ng mga bagay nito, Lord. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen and Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Purihin po ang ating Panginoon. If you want to know more about God's Word, join us online every Wednesday, 6:30 in the evening for the midweek service. Make an impact with prayer. Join the intercessory prayer meeting online every Saturday at 8 o'clock in the morning. Sunday worship service can be watched weekly via Facebook Live at 9 o'clock in the morning. Do you want us to pray for you? You can send us your prayer requests via private message on our Facebook page, and we will pray for you every Wednesday and Saturday after the online service. Our Sunday school is available for everyone. Just join our Zoom sessions every Sunday at 1 o'clock in the afternoon. See you there! Registration for the Sunday worship service runs every Thursday 8 a.m. to Saturday 4 p.m. Registration link will be posted on our Facebook page. If you want to give your tithe, offering, and support for mission, you can give through bank transfer, GCash, or you may bring your envelopes to church and leave them in a drop box at the guardhouse. You may send the details of your giving to jesusourlifeofficial@gmail.com and follow this format. For more details, please send us a message on our Facebook page. Thank you, and may the Lord bless you. Thank you for tuning in to our online streaming service. Outlines of the preaching and other weekly activities will be distributed by our church leaders for further Bible study. We would also like to encourage everyone to read their Bibles, meditate, and pray during these times. For more announcements and updates, please like our Facebook page. Have a blessed day.